Andrea Brillantes sa Most Beautiful Face in the World title. Sobrang nakakahiya. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala ang kapamilya actress na si Andrea Brillantes matapos itanghal sa Most Beautiful Face in the World 2024 ng TC Candler and Independent Critics. In fairness, deserve naman ang isa sa mga pinakamatagumpay na multimedia youngster ngayon sa entertainment industry ang bago niyang achievement. Full of gratitude, very honored na sa daming magagandang babae, napili ako maging top 1. Wala akong ibang masabi kung hindi thank you. Ang pahayag ni Andrea sa naganap na Star Magic Spotlight Press Con nitong Martes, January 21. Last year kasi, napabilang na rin ako pero I think from what I can remember, top 16 yata dun pa lang super happy na ako. Mapabilang lang dun kahit nasa 50. What like, syempre, such an honor talagang ma-feel yung face kong ganyan. Tanong nalaman ko na parang top 1 ako. Ano lang yun random Tuesday yata yun or something tapos nag-ayos ako ng bukas nalaman ko hala, top 1 ako. Pag-alala pa ni Andrea Brillantes. Tapos tiningnan ko agad sarili ko sa mirror tapos top 1 ka. As in talagang tawang-tawa lang ako. Tapos ang una kong ang tinanong ko talaga yung mommy ko. Sabi ko, ma, anong feeling? Ikaw ang naglabas sa mundo ng top 1 ganyan. Siyempre masaya kaming lahat. Thankful lang ako pero hindi ko siya siyempre pinapasok sa ulo ko na top 1 ako. Siyempre ang saya niyang pagbiruan lalo na with my friends. Kasi the day na nalaman ko para pupunta ako sa friends ko. Siyempre puro asaran lang na parang hindi naman. Pero happy lang talaga ako. Ang saya lang niya. I'm happy ba't hindi ko siya pinapasok sa ulo ko. Natapwan ako kasi ayoko naman na dun lang nakadepende yung pagkatao ko. Saka yung lahat na pinaghihirapan ko, diba? Iba pa rin lahat yung bilang artista ako. Tapos naging tapuan ako. Nakakahiya siyang pag-usapan, grabe. Sobrang nakakahiya ang natatawang say pa ni Andrea. Ngunit ayon sa dalaga, kahit nahawak niya ngayon ang titulong Most Beautiful sa buong mundo, may mga pagkakataong nakakaramdam din siya ng mga insecurity. Hindi naman kunyari maganda ka. Iba yung insecurity sa outside mo. Ang hindi perfect, walang perfect. May mga days na hindi ako ganun ka-pretty. May days na nagbe-break out ako. Like ngayon meron akong sister dyan. Tinuturo ang tigyawat sa pisngi. It's all about perspective. It's all about your mindset. Chika pa ni Andrea. Ipinagdiinan din ng actress na hindi siya nagpapatalubog sa kanyang insecurities. Worth it ba na maging insecure ako over these things or worth it ba na mag-depend ako sa mood na masisira araw ko? Pero yes, normal lang na ma-insecure. Normal na may good days and bad days ka. Samantala, ito na turing din ngayon ng youngest celebrity CEO si Andrea matapos ang matagumpay na launching ng sarili niyang makeup brand noong 2023. Happy pero may pressure kasi nga youngest. Ang hirap din niya to be honest na bagets ako pero CEO ako. Kasi alam mo yung gusto mo na maging boss pero lahat ng nakakasama ko sa office mas nakakatanda. Kaya kailangan marespeto pa din ako. But I had to stand my ground kapag nagiging boss ako. Pero buti na lang very blessed ako sa mga nakapartner ko sa business ko. Pahayag pa ni Andrea. At sa kabilang banda, Andrea Brillantes inabutan ng suki card sa motel ng isang lalaking fan. Naloka ang kapamilya actress na si Andrea Brillantes sa iniabot sa kanya ng isang lalaking fan habang nakasakay siya sa isang float. Kitang-kita ang naging reaksyon ng dalaga nang malaman kung ano ang bagay na ibinigay sa kanya ng nasabing guy. Kalat sa social media ang isang TikTok video kung saan makikita ang pagkashock ng young actress nang abutan siya ng suki card ng isang lalaki habang nakasakay sa isang umaandar na float. The one who gave you the Sogo card, haha, ang nakalagay sa caption ng naturang TikTok video or nagbahagi. Masaya namang tinanggap ni Andrea ang naturing suki card pero nang makita na para sa isang motel ay biglang nagulat ang dalaga at natatawang itinapan ito pabalik sa guy na nagbigay. Super laugh naman ang mga nakapanood ng nakakalokang video ni Andrea. Haha, natatawa rin siya or natawa rin siya. Chill siya, tawa lang, haha. Haha, loko to Sogo card. Napasearch tuloy ako ng Sogo card. Haha, yung reaksyon nung nag-abot. Cute ang reaksyon ni Andrea, haha. Sure kaming hindi pa siya nakakapasok doon. Kamakilan lamang bago matapos ang 2024 ay pinatunayan ni Andrea na pinagpala siya ng kagandahan dahil siya ang nanguna sa listahan ng 100 Most Beautiful Face of 2024.
Ito ay binandera ng critic website sa UK-based na TC Counter na talbugan niya si Nancy McDowney ng K-pop girl group na sa Mumulan na nag-number 1 last year pero nasa top 10 na ngayon. Ito na ang ikalawang beses na nakasali si Andrea sa nasabing listahan na kung saan noong nakaraang taon ay pang 60th place siya at naging Pinay na napabilang sa top 20. For this year, ang pumapangalawa sa most beautiful faces ay ang Blackpink member na si Jisoo at ang number 3 naman ay ang cheese player na si Andrea Botis. Maliban sa kapamilya actress, 6 na Pinay celebrities ang nakapasok din sa 2024 last na TC Counter. Kasama riyan si Janine Gutierrez na nasa top 28, Liza Soberano na napunta sa ika-31 na pwesto, Bill Mariana na pang 52, Ivana Alawi na naging 69th place, Genly Duncan ng K-pop girl group Onis na nasa number 82 at si Aya Arcita ng Bini na nasa 88th rank. Matatanda ang si Liza ang may longest streak na nasabing listahan kung saan isang dekada na siyang nasasali. Last year ay pang number 28 siya na nasa ika-23rd place naman siya noong 2022, top 18 noong 2021 at naging number 1 rin noong 2017. Para naman kay Ivana, ito ang ikalimang beses na nakasali siya kung saan last year ay napunta siya sa 21st place. Naging top 6 siya noong 2022, pang-4 noong 2021 at pang-11 naman noong 2020. At sa kabilang balita, Andrea ay naming may mga nanliligaw pero hindi naghahanap ng jojowain. May mga nanliligaw ngayon sa kapamilya actress na si Andrea Brillantes pero wala pa rin siyang sinasagot sa mga lalaking ito. Hanggang ngayon, mukhang hindi naman nagkaroon ng trauma sa pakikipagrelasyon ang actress dahil sa controversial na paghiwalay nila noon ng kanyang ex-boyfriend na si Richie Rivero. Nakachikahan ng bandera at ilang piling members ng entertainment media si Andrea sa naganap na Star Magic Spotlight Press Con kahapon kung saan game na game niyang sinagot ang mga tanong sa kanya. Isa nga sa ibinatong question sa actress ay ang tungkol sa kanyang love life kung saan sinabi niyang wala pa sa pagjojowa ang focus ng buhay niya ngayon. Meron naman po talagang manliligaw pero hindi kasi ako nakaka-focus doon. Lalo na last year, talagang inamin ko na sorry pero I don't really date or hindi ganyan yung hinahanap ko. Paliwanag ni Andrea nang mausisa kung handa na ba siyang makipag-date ulit. Sagot ni Andrea, nang nagdadasal ako kay Lord sabi ko actually, I think nakakapil ako. Not 100% because I know nobody is 100% healed. I think ang laki na ng growth ko from last year but at the same time what if I'm just being isolated? Baka lumalayo lang ako pero hindi pa ako nakakapag-heal. So sabi ko Lord, I don't know maybe I can. Kung may darating or what, I'm open to it. I also want to be intentional about it. Aniya pa. Samantala, masayang ibinalita ng dalaga na na-achieve niya last year ang pangarap na makapag-travel ng mag-isa. Ay plano niyang maulit ito ngayong 2025. I traveled scared. Sa mga hindi nakakaalam, takot ako sa planes. Takot ako sa big rooms. May scoliosis din ako. So hirap ako magbuhat. Claustrophobic din ako. Ang dami kong mga phobia. Dami kong ganun. So hindi ako yung pinaka-iisipin mo na magta-travel. Hindi ako yung pinaka-eligible for solo traveling. Kasi ang dami kong kinatakatakutan. But I still do it afraid.